Hello mga kabady, mayong adlaw sa tanan. Magandang araw. Welcome back again to my YouTube channel. Nagpapasalamat muna ako sa aking mga subscribers sa YouTube, sa aking mga followers sa Facebook, at sa aking mga followers din sa TikTok. Ay maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking mga videos. For today's vlog mga kabady, nung nakita nyo naman, nabasa nyo sa title at nakita nyo din sa videos, ay mag-harvest gamit itong bago nating rice harvester. Nabili ito sa aking kapamilya ko lang nung nakaraang araw. Ay i-vlog natin. Sasakay tayo mamaya mga kabady. So ito yung area niya mga kabady, 1 hectare ito. So ito yung kasama namin na naglukdo, si Leo, the farm manager. So mayroong nasagasaan ng harvester mga kabady. Yan, sako. Sayang. Pero okay lang yan mga kabady. Lipat yan sa ibang sako. So ayan si Leo. Gwapong-gwapo. Diba? So ayan mga kabady. Nandun pa yung harvester. Dito. Noong nakaraang vlog ko mga kabady, yung naggamit tayo ng rice thresher, no? Yung palay natin na ginamitan ng amo. Ay lalagay ko lang ang link dito sa baba para mapanood nyo yun mga kabady. Doon ay ginagamit namin doon na rice thresher, hindi harvester. Kasi nga dito mga kabady ay ting peak season na talaga yung ting-ani dito sa amin. Kung gaya't ginamit namin ng harvester para mas madali mga kabady. So ayan para din hindi maabutan ng ulan, at saka ang presyo pa ngayon ay maganda na. Kasi noon ay kapag dadating na yung peak season mga kabady, expected talaga na yung palay ay magbe-below price, mag-us-us ng presyo, bababa yung presyo kapag ating harvest na. Kung kaya't nag-harvester kami para mas madali at may benta pa natin ito sa mas mataas na price. So, tingnan nyo naman mga kabady. Ganyan kabilis kapag nag-harvester mga kabady. So, dadaanan na yan ng harvester mga kabady. Automatic na yan na yung palay ay mahiwalay na sa uhot. Doon, ipapasok na yun sa sako. So, merong dalawang tao dyan mga kabady, tigtahi. So, ayan may dalawang taong nakasombrero. Sila yung tagatahi. Automatic yan mga kabady. Yan yung kanilang trabaho. Nakita nyo rin may reserve na sako diyan para diyan lang nila kukunin yung sako, no? So dapat mabilis kayo magtahi mga kabady. Kapag napuno na yan mga kabady, so dito na yung pumapasok sila Leo, mga labor. Sila yung tagahakot. Di ba? Ganyan ang sistema dito mga kabady. Madali lang. Napakadali compare doon sa traditional way na bulhot. Kuha na siya di ay. Kani may break, kani wani break. Di siya. Kato mura di pagyapukuan na. Sa dito na. Kare mo iya forward, reverse forward. Kare yang senador. Kare higher lower. Kare propeller. Da. Diligsan man imong isa Zeb. Ano ba ito kagbong? Tinga ba ito? Pre iso. Marka pre. So ayun mga kabady, no, ay ipiniliwanag ni Kuya kung malinaw ang audio doon. So yun yung mga configuration sa harvester. Parang lang sasakyan pero walang manubela. Meron ding clutch, brake, forward and reverse. So yun ang manual, yun ang kaniyang configuration sa dito sa harvester. So ngayon mga kabady, sinabi ko kanina na nabili namin to second hand. So magkano yung bili namin dito? Ang bili namin dito ay nasa 750,000 second hand na yon. Nabili lang namin to sa Karapit, Karapit lungsod lang namin, no.
Ang issue nga nito ay ano yun, old model na pero goods pa rin mga kabady. So okay lang yung performance niya. Yung ano, meron din lang konting mga pyesa na papalitan pero okay lang yun mga kabady. Especially nitong kadena, yung kanyang ligid, gulong. Hindi ito gulong, parang tangki digera na panggubat mga kabady. Yun ang ano nito, ligid. Kasi inaano ito sa mga putik para hindi madukot. Ano bang tawag diyan? Hindi mas mabirya. So diyan mga kabady, yun yung usually na maintenance sa ganitong unit, yung makinarya na to. At di rin natin kakalimutan, bearing. Yan. Number 1 yung bearing kasi maputik yung dadaanan. Yung bearing ay sudlan ng lapok. So yan yung mga kasagaran mostly na mga parts na kinakailangang palitan sa sa harvester. So ayan mga kabady, yan ako ito yung kasama ko, ang pinakagwapong operator nito, si alias Buyax, di ba? So ayan mga kabady, ang dali lang ang dali-dali lang na mag-harvest. So napaka-high-tech na talaga ng panahon natin ngayon mga kabady. Wala nang kahirap-hirap. So ayan, panoorin nyo lang mga kabady. Andyan sa dulo mga kabady, no? So dito mga kabady, kapag nag-beep beep beep na mga kabady, meaning doon ay marami ng sako na iloload mabigat na. Kaya't may sign sa harvester na tunog. Yan. So pagkatapos yan mga kabady ay yung mga sako na may sulod na palay ay doon pakilid para hakotin mga kabady. So ayan yung ating mga tagatahi mga kabady. Ang bibilis mga kabady So ganyan kami dito mga kabady, ang aming trabaho. Ganito lang palagi. Sa hirap ng buhay ay nagtsatsaga para lang may makain mga kabady. Nito kami dito sa bukid. So ito yung aming farm of Loreto, Hidalgo. So yan mga kabady, panoorin nyo lang mga kabady. Huwag nyo skip.
So ayan mga kabady, no? So tinignan ko yung ating mga ano. So ayan, tapos na mga kabady. So mga 8 sako ang kailangan kargahin para i-unload na yung mga sakong nakakargado, no? Ito yung mga inano sa harvester. So pagkatapos ito mga kabady, yung silang Leo at yung kasama niya, ito yung kanilang trabaho, maghakot. So ipapile na yon sa anong tawag nito doon sa may kalsada para hakutin ng truck pagkatapos. So pag natapos na din mga kabady, dyan na nila ibahin ang ano tawag nito ang agad sa harvester. So ayan mga kabady, ito yung video ko. So I hope na nagustuhan nyo. So salamat ka pala sa aking mga bagong mga subscribers, sa aking mga Facebook followers, at sa TikTok ko. Salamat sa inyo at magandang araw sa lahat at palaging ingat nyo palagi mga kabady. So always tayo sa ating pag-vlog at sana ay sa mga videos, iba pa kong mga future videos ay supportahan nyo ako. At yun lang at bye-bye. See you in the next videos. So ingat mga kabady. Pila ka sako? 12 man eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 times 12. Laman. Iti. Ha? Ha, Leo day. Nagkuwag sako? Oh. Wala sako day. Na pa? See. Pili, kinataas ang abutan ni Loy. 150. Nagkana de. Sa limpyo. Sa mga kanangkuan pa na. Tanda na lagi.